a fish keeper and goldfish hobbyist and a student. Time management lang yun. Pinaka-best type of goldfish para sa kuha is Oranda. Kasi yung dorsal, yung wen, ang body form niya, egg shape, ang caudal, straight kayo. Mga dito para sa kuha ang pinaka-nindot. Kaya ganyo man pud ko sa mga ryukin o grancho. Kaya ang ryukin nindot pud gyapon, yung hump ba sa likod, nindot kayo pag top view. So being a fish keeper and goldfish hobbyist and a student, time management lang yun. Depende din kasi sa schedule. For example, may 7 AM class ako. Paggising ko ng 6, since online class parang man ngayon, nagwa-water change na ako. Minsan din, tinutulungan ako ng tatay ko sa pag-water change. Minamanage ko lang yung time. If example, pagtapos ng klase ko mga 4, mga 5, nagwa-water change ulit ako. 70% morning, 30% lang sa afternoon. 100% each day ako nag-water change. If may requirements, ganun, gabi ko na ginagawa. So, namamanage ko pa rin since online class. Nasalihan ko is yung present actual show dito lang sa Zamboanga. Naka-third ako dun. Sumali din ako sa mga ibang online shows. Misamis, yung kay Sir February, ng Second Art of Goldfish Keeping Grooming Challenge. Naka-best in red white ako dun. Last year pa talaga sa actual dito lang sa Zamboanga City din. Pinaka-first ko din is dito sa Divisoria. Wala lang ako experience pero hindi pa man masyado nananalo. Pero at least may experience, okay na sa akin yun. Actual ug online, mas nindot kayo ang unsa actual. Kay ma-meet nimo mga laing nga fish keeper, imo mga hobbyist food sa goldfish. You can make friends. Siyempre, maka-banding food mo dito. Naman ko mga kauban, katong mga sa online lang na meet. So sa actual, mao na to mag-storya na, pwede na jud mag-meet. Pwede na jud mag-share knowledge about sa goldfish keeping. Mao to ang nindot sa actual. Personalan talaga, nakikita talaga nilang isda. Mga minor faults, makita talaga sa actual judging kaysa sa online. Siguro ang risk, if example, layo ang venue sa actual show, di ba? Need mo yung quarantine, then if dili nimo ma-quarantine tarong, mao to naka-stress ana. So, mao to ang disadvantage. Or if female po di mong ginagroom, imong gi-appeal sa baka na-tendency magka-egg sa digto na jud sa venue. So, disqualified man to if na-egg sa viewing tank nila. Dili risky ang sa online kay online man, i-video aran nimo. Quarantine para sa swimming pattern, condition ng tubig, then ibutang lang nimo ang isda. Dili jud kayo siya risky para sa kuha. Pero mas nindot gyapon actual. Sir Anthony Sterling, yung sa AFS line. Sa kanya talaga naengganyo mag-alaga ng goldfish since nung lumipat sila dito. Since dito ko lang din siya. Nakita ko siya mag-alaga ng goldfish, mag-breed, mag-groom. So, doon na din, nagtanong-tanong na ako para may knowledge din ako para sa pag-groom, sa pag-breed. Binigyan na din ako ng mga pet grades, then mga mat grades din yung iba. So, doon ko natutunan mag-alaga ng goldfish, paano mag-groom, paano mag-maintain ng water quality, at saka paano para hindi magkasakit yung mga goldfish natin. Biggest trial kanang mga breeders nimo og mga ginagroom nimo magka-fault or magkasakit or nangamatay, so mao jud to ang biggest trial kasi ang effort nimo, di ba? Maka-discourage man jud na. Since trial lang man siya, ma-overcome ra man nato kay i-reflect lang nimo, then para maka-gain pud ka knowledge para sa next ka mag-groom, kabalo na ka pa sa mag-maintain para okay ang mga isda, para dili magkasakit unsa imong himuon. Mao jud to nangamatay akong mga ginagroom, mao jud to ang biggest trial sa kuha. Para sa akin, matatawag na magaling na breeder is someone who learn from their mistakes. Di naman pwede na bago ka palang nag-breed, magaling ka na, di ba? If something went wrong, so i-reflect niya, ma-learn na nimo, ma-apply na nimo, mahimo ta maayo nga breeder.
Nagre-research din tayo sa internet. Bumabasa tayo ng mga ng mga different breeders ng goldfish or pinapanood natin sa YouTube. Doon tayo nale-learn kasi nagre-research man tayo. Lain man jud angan sa kanang full soap ug critic, di ba? Kasi sa critic nakaka-ma-learn while sa full soap kanang ginapag-give up and also a goldfish hobby. Shoutout pala sa kay Sir Antoinette Sterling sa naging ganyo sa akin. Shoutout din sa kila Cedric Gorit, CCYG. Shoutout mga taga West Coast Goldfish. Shoutout din sa kay Boss Richard, kay Boss Erwin, sa GP Food. Shoutout GP, TGF, RPS. Di radyo nagikan ako mga offspring nga breeder. Sila jud ko nagkuha material kay nindot man pud ilang din niya. Kuha ko dito sa lain nga breeder, then i-cross na ako. Mga ako mga breeding na nako na sila gikan ang mga material. So shoutout sa ila ha. Shoutout po sa akong parents nga ga-support sa akong hobby.